Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sinabing maayos ang kanyang mental health at inaming hindi natataranta kapag may malaking problemang kinakaharap. Ang biyahe naman ni Representative Pulong Duterte sa 16 na bansa, hindi ordinaryo at kaduda-duda ayon sa ilang kongresista. Yan at iba pang mga balita na tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa maayos na kalagayan ang kanyang mental well-being sa kabila ng bigat ng tungkuling kaakibat ng pagkapangulo. Sa isang panayam ayon sa punong ehekutibo, nakatulong ang matagal na pag-obserba niya sa kanyang ama, si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. upang maunawaan ang sakripisyong kaakibat ng posisyon. Inihayag ng Presidente, mahalaga ang pagpapahinga kahit ilang oras lamang sa trabaho upang manatiling malinaw at epektibo ang pag-iisip. Karaniwan umano niyang ginagawa ang pag-ehersisyo bilang paraan ng stress relief. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siguro over the years nasanay na rin ako sa may malaking advantage ako dahil yung father ko naging presidente. Yes. So for 20 years napapanood ko siya. Sabi ko, alam ko pa ang hirap na trabaho ito. So you have to learn to manage it. Una akong umupo, ayaw kong mag-break. Kasi ang daming trabaho eh. Pero you have to teach yourself, kailangan mo mag-break. Yes. Kasi you're not as clear in your thinking when you start to get tired, o hindi ba? Or you're not as fast. Ibinanyag din ng Pangulo na hindi siya natataranta kapag may malaking problema ang kinakaharap. Binigyang diin ng Presidente na ang nagpapatuloy na motibasyon sa kanyang pamumuno ay ang hangaring makapaglingkod at hindi personal na interes. Nang tanungin kung naisip niyang mabuhay sa ibang uri ng pamilya, mabilis na tugon ng Pangulo na hindi niya nanaising ipanganak sa iba at itinuring ang sarili bilang pinakamaswerteng tao dahil sa kanyang mga magulang at sa mga karanasang humubog sa kanya. Bagaman inamin niyang noong kabataan ay ayaw niyang pumasok sa politika dahil sa hirap na nasaksihan niya sa buhay ng kanyang mga magulang, kalaunan tinanggap niya ang landas ng paglilingkod sa publiko. Muli si Pangulong Marcos. Ang sistema ko, pag may malaking problema, my approach is always like this. I said, learn everything about the problem. Then go away and do something else. Do something completely different na hindi mo may isip. Yes. You come back, usually you have a new idea. Usually that works for me. So you have to take that break somehow. I don't mean vacation, 2 months vacation. I'm talking about taking 3 hours off, right? And doing something, I don't know, listen to music or make kwento with your kids or something, but something different. I've been through hell and high water. You know, I don't panic anymore. I don't, hindi na ako natataranta. So that's my advantage. Samantala, ayon naman kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong, hindi pangkaraniwan ang hiling na travel clearance ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte para bumisita sa 17 bansa sa loob ng higit 2 buwan. Paliwanag ni Adyong, sa kasagsagan pa ito ng investigasyon sa flood control projects. Giit ng kongresista na kanilang napag-usapan ang pangamba ng publiko na posibleng paraan ito ng ilan para umiwas sa investigasyon kaugnay sa flood control anomaly. Sa ngayon, wala pang desisyon ang liderato ng Kamara sa hiling na travel clearance ni Duterte. Kinestyon naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang hiling ni Duterte na travel clearance para bumisita nga sa 17 bansa mula December 15 hanggang February 2026. Ayon kay Tino, inaasahan ng mga kinatawan ni Representative Duterte ang mataas na standard ng serbisyo, kaya dapat lang daw itong dumalo sa mga sesyon sa Kongreso. Anya, kaduda-duda rin ang timing ng request dahil ito yung panahon na inaanyayahan siya ng Independent Commission for Infrastructure na sumagot ng ilang katanungan hinggil sa mga public infrastructure projects sa kanyang distrito sa Davao. Pakinggan natin si Representative Zia Alonto Adyong. It's a trip which is, to me, it's not ordinary, no? 17 countries in 2 months. At the time when the public demands that all public officials have to be present, especially we're talking about
the ongoing investigation and the fear of the public that some of these names who were mentioned already might use this as a way to evade the investigation. So we sympathize with that kind of apprehension from the public, and we understand that. But as to why there's a need for Congressman Pulong Duterte to travel to 17 countries for the span of 2 months, that's a question that I think should be answered by him. But we do completely understand kung bakit ito ang lumalabas. Sa kabilang dako, pinangalanan na rin ng mga kongresista na kabilang sa BICAM Committee hinggil sa panukalang 2026 national budget. Sa sesyon kahapon, nagmungkahi si House Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos para pagbotohan ang mga magiging contingent ng Kamara sa bicameral conference na magsisimula bukas hanggang sa Linggo. Ang BICAM Committee ay pangungunahan ni Nueva Ecija Representative Micaela Sonsing na siyang chairperson ng House Committee on Appropriations, Bataan Representative Albert Garcia, Deputy Speaker Christine Singson Mihan, Palawan Representative Jose Alvarez, Davao de Oro Representative Maria Carmen Zamora, Surigao del Sur Representative Romeo Momo, Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, Camiguin Representative Jardine Jesus Romualdo, Parañaque Representative Brian Raymond Yamsuan, Negros Occidental Representative Javier Miguel Benitez, Minority Leader Marcelino Libanan, at LPGMA Party List Representative Alan T. Ito ang mga kongresistang bubuo sa Bicameral Conference Committee ng House of Representatives. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.